Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, EPP Industrial Arts, Quarter 4, Week 1. Mga karaniwang sira ng produktong yari sa kahoy, kawayan, metal, produktong dekuryente, at iba pa. Tingnan niyong mabuti ang mga litratong ipapakita. Ang bawat litrato ay nagpapakita ng mga produkto, kagamitan o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente o iba pang materyales. Tukuyin kung saan gawa o yari ang bawat bagay na inyong nakikita. Itaas ang inyong kanang kamay kung alam nyo ang tamang sagot. Ikalawang larawan. Ikatlong larawan. Sa tingin nyo, ano ang kahalagahan ng mga klaseng produkto, kagamitan o bagay na inyong nakita sa inyong bahay o sa ibang lugar na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa? Ngayon ay pamilyar na kayo sa mga produkto, kagamitan o bagay na yari sa iba't ibang mga sumusunod na mapagkukunan. Marahil ay handa na ang lahat sa panibagong leksyon. Sa loob ng 5 minuto, maghanap ng mga kagamitan o bagay na makikita sa loob ng classroom na yari sa kahoy, metal at dekuryente at kilalanin ito. Ibahagi rin ang paggamit nito sa buong klase. Mula sa mga kagamitan o bagay na nakita sa loob ng classroom, pansinin kung ito ba ay merong mga sira at kung meron man ay ilarawan ang mga ito. Anong klaseng materyales gawa ang isang produkto, kagamitan o bagay na nahanap? Ano-ano ang mga sira na nakita sa kagamitan? Nasubukan nyo na bang magkumpuni sa mga sirang bagay o kagamitan sa bahay? Sa tingin nyo, bakit natin kailangan malaman ang mga sira sa mga kagamitan, produkto o bagay na yari sa kahoy, metal at dekuryente? Dahil dyan, handa na ba kayong matutunan ang mga ito? Halina at alamin natin. Magsimula tayo sa pagtuklas ng mga salitang makatutulong sa iyo upang maunawaan ang aralin. Woodworking. Ito ay sining at kasanayan sa paggawa ng mga bagay mula sa kahoy, gamit ang iba't ibang mga kasangkapan at pamamaraang pang-woodworking. Ito ay maaaring maglaman ng paggawa ng mga kagamitan tulad ng mga mesa, upuan, kaban at iba pa. Wires o kable. Ito ay mga strands ng metal na karaniwang ginagamit upang magpadala ng kuryente, data o iba pang mga signal mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar. Iron oxide. Ito ay kilala bilang iron rust, asupre o kalawang. Ito ay isang kemikal na sangkap na binubuo ng mga atom ng bakal at oksiheno. Karaniwang kulay pula o kulay kauring brown ang iron oxide at ito ay karaniwang nabubuo sa reaksyon ng bakal at oxygen sa presensya ng tubig o halamang dagat. Oxygen. Ito ay isang gas na makikita sa atmosfera ng daigdig at mahalaga para sa buhay. Kaugnay nito ang tinatawag na industrial oxygen na karaniwang ginagamit sa pagputol ng bakal, welding, at iba pang prosesong industrial. Hatiin ang klase sa ilang grupo. Panoorin ang mga litratong ipapakita sa PowerPoint. Magtulungan sa inyong grupo at unahang sagutin ang ipinapakitang litrato. Sa bawat litrato, pumili ng isang kinatawan ng grupo upang ilarawan ito. Tiyakin na tama ang sagot ayon sa gabay ng guro. Ang grupong
Unang makakasagot ng tama ay makakakuha ng puntos. Walang puntos ang grupong hindi makasagot. Unang larawan. Baling upuan. Ikalawang larawan. Putol na wires o kable. Ikatlong larawan. Baluktot na tubo. Ikaapat na larawan. Kinalawang na metal. Sumunod na larawan. Basag na salamin. Ito ang mga karaniwang sira na mga produkto, kagamitan o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa. Tingnan at suriin ito. Pagkabali ng upuan. Ang pagkabali ng upuan ay maaaring dulot ng ilang kadahilanan tulad ng depekto sa estruktura ng kahoy, mababang kalidad ng materyales o maling pagsasanay ng woodworking. Pagkaputol ng wires. Ang pagkaputol ng mga wires o kable ay maaaring sanhi ng ilang factor tulad ng labis na pagtensyon, pisikal na pinsala o panahon. Minsan, rodents o iba pang hayop na nangitngit ng mga wires ay maaaring maging dahilan din. Baluktot na tubo or metal. Ang baluktot na tubo o metal ay maaaring maging resulta ng pisikal na pinsala sa paggamit o hindi wastong pagsuporta sa estruktura ng metal ay maaaring magdulot ng baluktot na anyo. Kinalawang na metal. Ang kinalawang na metal ay karaniwang dulot ng reaksyon ng metal sa oxygen at tubig, isang proseso na tinatawag na oxidation. Kapag ang metal ay napapaharap sa oxygen at tubig, nabubuo ang iron oxide o kinalawang. Basag na salamin. Ang basag na salamin ay maaaring sanhi ng iba't ibang bagay tulad ng pagkakabangga, pagbagsak o pagkasira ng panahon. Para sa ikalawa hanggang ikatlong araw. Sa loob ng 5 minuto, ang bawat grupo ay maghahanap ng mga sirang produkto, kagamitan o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa na napapaloob lamang sa silid-aralan o sa paaralan. Sa loob ng 12 minuto, gamit ang sulatang gabay o worksheet, sasagutin ang sumusunod na tanong. Anong klaseng produkto, kagamitan o bagay ang inyong nakita? Saan yari ang produkto, kagamitan o bagay na nakita? Ano ang nakikitang sira o problema ng produkto, kagamitan o bagay na nakita? Bakit kaya nagkaroon ng sira ang isang produkto, kagamitan o bagay na nakita? Anong paraan at solusyon ang pwede mong magawa sa sirang produkto, kagamitan o bagay na nakita? Kamusta ang inyong karanasan sa gawain? Ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ito? Ngayon ay isa-isa nating suriin ang inyong mga nakitang sirang produkto, kagamitan o bagay sa loob ng ating silid-aralan o campus. Inaanyayahan kong magpunta sa harap ang buong grupo para sa presentasyon ng inyong output. Magsimula tayo sa grupo na unang nakapagdikit ng kanilang output sa pisara. Para sa ika-4 na araw. Ano-ano ang mga karaniwang sira ang natalakay? Ano-ano ang mga kadahilanan kung bakit nasisira ang isang produkto, kagamitan o bagay? Ano ang nararamdaman mo sa mga sirang produkto, kagamitan o bagay na nakita? Anong klaseng sira ang madalas mong nakikita sa bahay?
Ano ang madalas mong ginagawa sa pagkakataong nakita ang mga sirang kagamitan? Sa anong paraan maiwasan ang mga sirang produkto, kagamitan, o bagay? Anong mga dahilan kung bakit nasisira ang isang produkto, kagamitan, o bagay? Bilang isang mag-aaral, ano ang kaya mong magawa upang maiwasan ang pagkasira ng isang kagamitan, produkto, o bagay? Kilalanin ang mga sumusunod na larawan ng nagpapakita ng mga karaniwang sira sa produkto, kagamitan o bagay. Pangalanan ang mga sira at isulat ito sa patlang. Baling upuan. Putol na wires o kable. Baluktot na tubo. Kinalawang na metal. Basag na salamin. Para sa inyong takdang aralin, kumuha ng litrato ng isa sa anumang produkto, kagamitan o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa na may sira sa inyong bahay. Kilalanin at ilarawan. Ilagay ang inyong output sa isang short bond paper. Isulat ang inyong pangalan, antas at seksyon at petsa ng pagsumite.